praise. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. At nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Panginoong Diyos na patuloy na ipinagkakaloob sa atin upang makapagpatuloy po tayo sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. And this is the last Sunday, 52 Lord's Day sa taon po na 2025. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Let us pray muna po. Tayo na natin. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa pagkakaloob niyo po sa amin ng isang araw upang magpahinga sa inyong presensya. Ang daming kapaguran sa loob po ng weekdays kasama na ang weekend. Dahil po sa mga responsibilidad at gawain na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Sa araw ng Panginoon, hindi lamang po kami nagpapahinga physically, but we have rest to the presence of our sovereign God. Kaya Lord, sa umagang ito, ang dalangin ko po, ma-refresh po ang aming spiritual life through the listening and studying your words, O God, sa buhay po namin. Kaya ang prayer ko po, Lord, hayaan nyo na ang salita nyo ay muli pong mangusap sa buhay namin. Lalong-lalo na po, Panginoong Diyos, sa pinaka-highlights ng aming pagsamba ngayon. Walang iba kundi ang pagpapaliwanag ng inyong salita. I pray that your Holy Spirit continue to work and illumine our minds and heart upang nang sa ganon ay maintindihan namin o maunawaan namin ang inyong mga salita. At di namin kaya na maintindihan ito kung wala po ang kilos ng inyong banal na Espiritu. Sapagkat sinabi ng inyong salita, ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng Espiritu. At ang mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi nila maunawaan ng mga bagay na espiritual para sa kanila kahangalan ng mga ito at hindi nila maunawaan. But we have Holy Spirit as a seal of our salvation. And our hearts and mind, our body, is the dwelling place of your Holy Spirit. Kaya alam po namin na tuturuan nyo kami na maunawaan ang lahat ng aming pong maririnig at pagsasalusaluhan sa pagpapaliwanag ng inyong salita. Lalong-lalo na po, Lord, i-remind nyo sa amin kung paano si Jesus namatay, kung paano si Jesus naligid, kung paano si Jesus muling nabuhay para sa aming kaligtasan. Katulad po ito ngayon ng aming pag-aaral sa paksa namin, Panginoon, patungkol sa bautismo sa tubig. I-remind nyo ang mga mananampalataya na at yung mga magpapabaptize naman, Panginoon, ay turuan nyo na maintindihan nila ang lahat ng ito. Wala po kaming ibang nais na maparangalan, kundi kayo lamang. This is our prayer in Christ's name. Amen and amen. Okay, so simula na po tayo ng ating pag-aaral, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng Heidelberg Catechism, ano ba ang tanging kaaliwan mo sa buhay at sa kamatayan? Ang sinagot po ay sa mabuhay at mamatay, ang tanging kaaliwan natin ay walang iba kundi si Kristo. So, ibig sabihin, ang buhay ng isang niligtas ng ating Panginoong Diyos ay namumuhay na nakasentro kay Kristo. Marami sa atin dito o halos lahat ay nabautismuhan na sa tubig as a sign and symbol kung paano si Jesus namatay, nilibing at muling nabuhay. And let us check ourselves kasi baka yung buhay natin ay hindi naka-align sa tinatawag na gospel-centered life ng buhay natin. At sa mga babautismuhan naman sa umagang ito ay dapat maintindihan natin kung bakit tayo kailangang bautismuhan. Hindi ito paglipat ng isang relihiyon. Hindi ito paglipat lamang sa isang grupo ng mananampalataya. Kundi this is the sign. Ito yung tanda ng personal relationship mo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ano ang ginawa ni Jesus sa iyo sa cross ng Kalbaryo.
Kaya sa umagang ito ay dadako tayo sa ating pag-aaral na meron pong paksa na ang lakad ng nabautismuhan sa panibagong buhay. At ang ating pong teksto ay makikita natin sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kabanatang 6. At ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Roma. Sundan niyo po ako sa Roma chapter 6, verse 3 and 4. Ganito po ang sabi ng Word of God in verse 3. Now listen carefully. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nanibig na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo namay mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ito po ang salita ng Diyos. Once again, ang ating paksa, ang lakad ng nabautismuhan sa panibagong buhay. Sa madaling salita, kapag tayo ay naligtas na at tumanggap na ng bautismo, meron na po tayong panibagong nilalakaran. Hindi na ho katulad ng dating nilalakaran natin nung wala pa tayong relationship sa ating Panginoong Jesucristo. That's why ang bautismo ay magpapakita sa atin na this is the beginning of our new lives na naka-align sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Once again, ang lakad ng nabautismuhan sa panibagong buhay. Sa panimula ko, nabautismuhan ka na ba o babautismuhan ka sa pangalan ng Jesucristo? Kasama na ang Ama at ng Espiritu Santo. Kung gayon, ang kahulugan nito sa iyo, kung gayon, ano ang kahulugan nito sa iyo? Sa araw na ito, sa ating mensahe, nais nating magalak at yumukod sa kahangahangang katotohanan ng Diyos na itinuturo sa bautismo Kristiyano. This is Christian baptism. Ang batayan ng ating mensahe ay ang Roma chapter 6, verse 3 and 4. And I quote, "O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay." Ano yung context nito ng Romans chapter 6? Si Pablo sa Roma kapitulo 6 ay nagtuturo sa atin ng uri ng buhay na nagiging resulta ng pagpapawalang sala sa pamamagitan ng biyaya. Ang uri ng buhay na dumadaloy mula sa pagiging kaisa kay Kristo Jesus. Ang uri ng buhay na patungo sa langit at ang uri lamang ng buhay na iyon. So, ibig sabihin, pinapakita ni Paul dyan, after we say, anong klaseng uri ng buhay tayong meron ngayon? Ito ba yung buhay natin na nakatingin sapagkat ang buhay natin ay patungo sa langit? Maliwanag dapat sa atin dito na nangliligtas tayo ng ating Panginoon at the same time sa context ng Romans chapter 6 na dapat maintindihan natin we are the pilgrimage of this world. Manlalakbay lang po tayo sa mundong ito. At ayaw ng Diyos na magsisi tayo sa bandang huli na hindi tayo nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan nating maintindihan na ang ine-expect na uri lamang ng buhay na meron tayo dapat ngayon dito ay ang uri ng buhay na dumadaloy kay Kristo na ang alam natin, we are the pilgrimage in this world. Maglalakbay lang. Magtatapos ang buhay natin at alam natin na ang destinasyon dapat natin ay ang kalangitan. Nagsimula siya sa pamamagitan ng pagtatanong. Tanong na maaaring naitanong na sa kanya ng 1,000 beses. Ang tanong niya, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Yan ang question ng Romans chapter 6 verse 1. Kasi sabi ng mga iba, ibig sabihin ba, pinapahintulutan ni Paul
na ang salvation na meron tayo ay gamitin natin as license o lisensya sa paggawa ng kasalanan? Yun na sabi niya. Kaya sabi niya, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sa Romans 5, malinaw na itinuro ni Pablo na tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinawalang sala. Iyan ay ginawang wasto ng Diyos. Naligtas tayo, hindi sa batayan ng anumang gawa ng ginagawa o magagawa natin, kundi tanging sa gawa ni Kristo sa krus lamang. Yan ang maliwanag na sinasabi niya sa chapter 5. So, ibig sabihin, ang Romans chapter 6 ay hindi lisensya ng isang naligtas upang abusuhin niya ang pagiging ligtas niya, sapagkat ang Romans 5 ay nagsasabing, hindi. Ang tunay na naligtas na ay tanging nagtitiwala sa ginawa ni Kristo at the same time namumuhay para kay Kristo. Inilagay niya ito sa ganitong paraan sa talatang 19. Sabi ron, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, iyan ay si Adan, ang marami ay naging makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagsunod ng isa, iyan ay si Kristo, ang marami ay magiging matwid o ang wasto sa Diyos. Sa katunayan, nagpatuloy si Pablo sa pagsasabi sa mga talatang 20 at 21 na ang kautusan o ang 10 utos ay pumasok upang ang pagsuway o kasalanan ay dumami. Ngunit, kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman, ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng pagiging matwid tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo, na Panginoon natin. Sinabi doon ni Pablo na ang biyaya ay dumarami. Ang biyaya ng Diyos kay Hesukristo ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga kasalanan. Madiin niyang itinuro na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ano ang makapag-aalis ng ating kasalanan at ginawa tayong nakatayo sa harapan ng Diyos? Ang sagot, hindi ang ating mga gawa. Hindi anuman sa ating sarili. Hindi anumang ginawa natin o magagawa natin o ginagawa o magagawa ng sino man tao. Walang iba kundi ang biyaya ng Diyos sa gawa ni Hesukristo. Minsan isinagawa sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sa ika-6 na kapitulo ng Roma chapter 6, hinaharap ni Pablo ang tanong na madalas na inilalagay sa kanya bilang resulta ng pagtuturong iyon. Itinanong niya. Sabi niya, paano tayo tutugon sa gayong kahangahangang biyaya ng Diyos? Ano ang pakahulugan? Ano ang sasabihin natin dito? Magpapatuloy ba tayo? Kung gayon, bilang mga anak ng Diyos sa kasalanan, upang ang biyaya ay sumagana? Maaari ba tayong magpatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay dumami lamang? Naroon ang isang malaking pagtutol sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ang pagtutol ay ito. Kung sinasabi mo ang kaligtasan ay ganap na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi sa anumang kakayahan ng tao, hindi ba iyan nagbubukas ng pinto sa buhay na laganap ng pagkakasala? So baka sabi ni Paul, sabi ng iba, Paul, yung tinuturo mo na yan na pag sinabi mo na ang kaligtasan natin ay nakabatay lamang sa ginawa at tinapos ni Kristo, at sasabihin mo na may katiyakan tayo ng kaligtasan, baka yung tao sabihin, hindi ba yan magbubukas ng pintuan sa kanilang buhay na lalong magpatuloy pa sila sa pagkakasala? Kumbaga sa gagamitin lisensya yung katiyakan ng kaligtasan kay Kristo para magpatuloy sa kasalanan. Kaya yan ay maaaring sinasabihan tayo, hindi ba yan nagbubukas ng pinto sa buhay na laganap ng pagkakasala? Sa katunayan, hindi ba ito nag-aanyaya ng mas maraming pagkakasala? Sapagkat kapag mas marami ang kasalanan, mas marami ang dapat patawarin at mas higit pa. Ito ang inaangkin na mapagbiyaya ang Diyos. Ang pagdadahilang iyon ay nagtatago sa loob natin, sa kaibuturan ng ating makasalanang kalikasan, kung yan yung nasa puso natin. Kasi kahit naligtas na po tayo, may mga nananatili pa rin po kahinaan.
ang laman natin. Magkalaban ang laman at ang espiritu. At minsan po ang nasusunod, hindi ang espiritu, kundi ang laman. Dapat maliwanag po sa atin yan. Kaya, ang pagdadahilang iyon, nakatago yan sa loob natin. Lalabas ito anytime. Yung bunga ng laman, yung natitira pang kahinaan ng laman. Ang makasalanang pagdadahilang iyan ay nagmumula mismo sa kalooban ng impyerno. This is the influence coming from hell. Ito ang pag-iisip ng dyablo. Ito ang sinusubukan niyang likhain sa ating puso at isip. Well, ang isang totoong naligtas, despite na may kahinaan pa, ay posible na magkaroon siya ng pag-iisip, pananalita o gawa ng kasalanan, subalit hindi ito pananatiliin ng Panginoong Diyos. Bakit po? Sapagkat na-overcome ng kamalayan sa ating isipan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu ni Kristo na ang mga bagay na ito is not coming from God. This is coming from hell. This is coming from the work of devil. This is the influence of this world. Amen? Kasi pwedeng maka-influence sila sa atin, kaya malinaw, pagdating ng Romans chapter 12, we need to renew our mind. Sabi nga nun, magbago na kayo at magbago ng pag-iisip upang masunod ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Ngayon, sinusubukan niyang sabihin sa atin kung lahat ng iyon ay sa biyaya, ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Kung gayon, tiyak na makapamumuhay ka ngayon gaya ng gusto mo. Hindi mo sinabing ulit, we are saved by grace alone. Tapos, sasabihin natin, after na maligtas ako, kung ano yung gusto ko, yun yung gagawin ko. Hindi. Mali po yun. Kailangan nating maintindihan, kung naranasan natin ang biyaya ng Panginoong Diyos, there are many radical changes sa buhay po natin. Kaya ngayon, wala ang bunga ng kasalanan. At ang sagot ng salita ng Diyos ay nasa Romans chapter 6, verse 2. Ang sabi ron, wag nawang mangyari. Sabi nga nun sa chapter 6 verse 1, dahil ba masagana ang habag ng Diyos sa inyo, magpapatuloy kayo sa pagkakasala? Ngayon, ang sabi ng verse 2, huwag namang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala. Paano nga tayong mabubuhay paroon? Nasabi niya. So nakita niyo, hindi pwedeng mangyari na tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa tayong mabubuhay sa kasalanan? Nakita niyo yung sagot ni Paul? Kung saan, ay sinasabi ni Pablo na ang makasalanang pinawalang sala, ang isang ginawang matuwid sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya at naligtas ng ganap sa pamamagitan ng biyaya at pinatawad, yaong makasalanang pinawalang sala ay hindi maaaring mamuhay sa kasalanan. Amen? Iba po ang namumuhay sa kasalanan at iba ang nakakagawa ng hindi sinasadyang kasalanan. There are many differences sa pananalitang ito. Ngayon, tingnan nyo. Ang tanong ni Pablo, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? We are dead in sin. How we will live for sin? Isang tanong na retorika. Patanong eh. Walang inaasahang sagot si Pablo. Inilagay niya ang sagot sa tanong. Yung tanong niya, nasa sagot din. Sabi niya, simple lang, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kung totoo na tayo ay namatay na, saan? Kung tayo po ay namatay na sa kasalanan, tanong niya, ang sagot niya, hindi ka na dapat mabuhay pa sa kasalanan. That is rhetoric. Tanong, pero nando sa tanong ang sagot. Nakita niyo? So, ibig sabihin, yung retorika na yan ay walang inaasahang sagot si Pablo. Huwag ka nang magsalita. Nasasabihin mo, i-justify mo. Hindi. Ganito, ganon. Ang sagot niya, ayun, nandun sa tanong niya. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano pa tayong mga bubuhay noon? Huwag ka nang sumagot kasi nandun yung tanong na sagot, andun na sa kanyang tinatanong. Sila ay nagpapahayag. Halimbawa, sa inyo ng mga anak, sinasabi sa inyo ng tatay ninyo, paano ninyong mapapanatiling malinis ang inyong silid kung itinatapon ninyo ang damit ninyo sa sahig? Di ba? Paano mo sasabihin, maayos yung bahay ko, yung kwarto mo, malinis yung kwarto mo, pero samantalang ang ginagawa mo, doon mo rin tinatapon yung lahat ng kalat mo. Hindi yung pwedeng mangyari yon dahil alam natin na kung nandun tayo sa kwarto, lahat ng dumi na meron doon, hindi yun dapat manatili doon. Tama? Alisin dapat doon. Kasi hindi yun karapat-dapat sa kwarto
o tirahan na mayroon tayo. Ngayon, kung sinabi ng nanay mo sa iyo na kanyang anak na babae, paano mo aasahang maging palakaibigan ang mga tao sa iyo kung hindi ka palakaibigan? Ngayon, kapag nagsasalita sila sa iyo ng ganon, hindi sila naghahanap ng sagot. Sila ay nagpapahayag. Hindi mo mapapanatiling malinis ang iyong salib kung ang lahat ay nagkakalat sa sahig. Hindi ka magkakaroon ng kaibigan kung hindi ka pala kaibigan. Ang tanong ni Pablo ay hindi naghahanap ng sagot. Ito ay nagpapahayag at ang pahayag ay hindi mo magagawa. Ano yung hindi mo magagawa? Hindi mo magagawa na palaging mamuhay sa kasalanan. Yun ang gusto niya ipakita. Ngayon, kung ikaw ay mapagbiyayang naligtas at naipag-isa kay Jesucristo na namatay para sa iyong kasalanan at ang katotohanan ito ay nabubuhay sa iyong kaluluwa, hindi mo magagawa. Alam mo nasa buhay mo, nasa isip mo, nasa kaluluwa mo na si Kristo Jesus ay namatay sa iyo. Paano mo ito gagawin? Di ba? Ikaw ay patay. Sabi ni Paul, kayong mga namatay na sa kasalanan. Paano pa kayo mamumuhay sa kasalanan? You are dead now for sin. Tama? Ang sabi niya ngayon ay ito. Namatay sa pagkakasala. Pansinin. Sabi niya, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Kung namatay na ho tayo sa kasalanan, paano pa tayo mabubuhay para sa kasalanan? Kaya ang sabi niya ay ito. Ang kasalanan ay buhay na buhay sa iyo at sa akin. Kundi tayo ay namatay na sa kasalanan. Iyan ang ating katayuan. Ang ating pag-uugali sa kasalanan ay nagbago. Namatay na tayo sa paghahari nito, sa paglilingkod nito. Ang totohanan po doon, namatay na tayo sa kasalanan. Namatay na tayo, dati pinaglilingkuran natin ay kasalanan. Once na ang isang tao ay hindi pa po naliligtas, servant po siya ng kasalanan. Amen? Kasi wala siyang relationship sa Lord. So ano ibig ko sabihin dito? At ang mga taong namatay na ay hindi nabubuhay para sa kasalanan. Kung namatay na ho tayo sa kasalanan, hindi na dapat tayo mabuhay para sa kasalanan. Pagkatapos, sa ating teksto sa bautismo, ito na po ang gusto kong ipakiunawa sa mga nabautismuhan na at babautismuhan. Kaya nga sana gusto ko talaga maintindihan kung ano ba yung pinapasok ng mga kapatiran nating magpapabautismo ngayon. Meron tayong 8 o 9 na babautismuhan, pero dapat maintindihan ito. At kung nabautismuhan na kayo, dapat ma-remind kayo rito. Ang mga taong namatay na ay hindi nabubuhay para sa kasalanan. Yan ang pinaka-sentro ng bautismo. Amen? Nabautismohan na yung iba dito. Dapat di na tayo nabubuhay para sa kasalanan. Pagkatapos sa ating teksto, ang bautismong tinutukoy ni Pablo, ang kaalaman na alam ng mga Kristiyano na sumasalungat sa isipan ng pamumuhay sa kasalanan. Isang bagay na alam ng Kristiyano na ginagawang kasuklam-suklam ang pamumuhay sa kasalanan. Ito yun. Sana matulungan tayo ng Diyos. Once we are saved and after that, nabautismuhan na tayo, dapat kasuklaman na po natin ang kasalanan. Pero ang hirap, di ba? Kasi yung category ng kasalanan, either personal ito or public, or either maliit ito o malaki, still kasalanan po ito. Habang nandito tayo sa lupa, may kahinaan pa tayo. Pero sana, pag nakagawa ka ng kasalanan, masuklam ka sa nagawa mong kasalanan, di po ba? Or else, dumarating ang kasalanan, dapat kinasusuklaman mo ito. Ang problema ho, sa totoo lang, pag tinitingnan natin yung kasalanan, masarap siya. Tama po ba? Pero sa totoo lang, gusto ipakita ni Paul dito, pag dumating ang kasalanan, tingnan mo ito, mukhang demonyo. Ako ito yung punto ko. Yun yung gusto ipakita ni Paul dito. Ang hirap nga po Siyempre si Satan, hindi siya magpipresent sa atin ng hindi masarap, hindi maganda, hindi attractive. Nakabalot ito sa kasinungalingan. Pero sa loob nito, malademonyo, ang ano po, ang laman. You see? So sinasabi ni Paul ngayon, dapat, sapag Kristiyano na tayo, ang mga bagay na alam ng Kristiyano na ginagawang kasuklam-suklam sa pumuhay, sa kasalanan, sabi niya, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Jesucristo ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Yan yung basis niya. Nabautismuhan ka na ba?
Ituring mo ang sarili mong patay na sa kasalanan at buhay naman para kay Kristo. So tutuloy ko, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman, tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. So, ibig sabihin, dahil kay Kristo, we have a new life. We have a new way of life. Kung ang direksyon mo dati, nung wala ka pa kay Kristo, ito. Pero dahil niligtas ka na ng Lord, this is your another way. The way na naglilid sa pamumuhay natin kay Kristo. At pag lumakad tayo rito, hindi mo madali ka. Dahil lahat ng dadaanan natin dyan, meron po mga struggle sa kasalanan, sa inaalok ng mundo. Kaya ang sabi niya, pumasok kayo sa mag-ipot na pintuan dahil ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. At kung ang lalakaran natin ay yung malapad na daan at malapad na pintuan, ang dulo nito ay kapahamakan at maraming dumaraan dito. Meaning, if you are genuine saved, if you are truly saved, all vices, lahat ng bisyo, lahat ng kasalanan, we are praying that God will help us na mapagtagumpayan po natin ang lahat. Yan ang gusto ipakita ni Paul. Kaya ang sabi niya, kaya tayo inibigin na kasama niya. Kaya nga pag binautismohan kayo ng tubig, ibig sabihin, that is baptism to the death of Christ. Sa dugo ni Kristo. Kaya nga ang tubig, hindi ho kadamihan. Kaya sa Reform, lahat ng mode of baptism accepted. Either na sprinkle sa bata, pouring ng kahit na nilulubog siya, it's not a matter sa dami ng tubig, kundi sa simbolo ng tubig na nalalaman mo na nabautismohan ako sa kamatayan ni Kristo at ang dugo ni Kristo na simbolo ng tubig ang luminis sa aking kasalanan kaya pwede na akong magtagumpay. Amen po ba? Yan ang gusto niya pinakita. Sinabi ni Pablo, kapag ang patotoo ng iyong bautismo ay narinig, kapag naunawaan mo kung ano ang kahulugan ng iyong bautismo, na ikaw ay nakipag-isa kay Kristo at binuhay. Kung gayon, iyan ang mag-uudyok sa iyo upang mamuhay ng bago at banal na buhay. Amen? Sana naiintindihan po natin lahat to. Wala akong perfecto sa mundong ito na makapatunguhan. Kahit tanungin niyo po ako, kahit ako hindi ako perfecto, marami ho akong weakness. Ibig sabihin, pero dahil lagi tayong i-remind ng banal na Espiritu sa atin, na once and for all, si Kristo namatay sa cross. At nung binautismohan ka sa kamatayan ni Kristo. At ang tubig na yun yung dugo na nagpatawad sa iyong kasalanan. Yung dugo na ang simbolo ay tubig, yan ang naglinis sa iyo at nagbigay ng bagong buhay at pananampalataya kay Kristo upang lumakad sa panibagong daan patungo sa kabanalan at kalooban ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon, yan ang gusto ng Diyos. Kaya, bakit ikaw na nabautismohan at babautismohan ay makalalakad na sa panibagong buhay? Yan po yung tanong ko eh. Habang ginagawa ko po yan ang naiisip ko eh. Di ba yan ang tanong? Bakit ikaw na binautismohan at babautismohan ay makalalakad na sa panibagong buhay? Number 1, sapagkat ikaw ay pinag-isa ng biyaya kay Jesucristo. Amen? Sapagkat ikaw ay pinag-isa ng biyaya kay Jesucristo. Ngayon, itinuturo ni Pablo na ang banal na bautismo, ang seremonya ng bautismo, ay naglalarawan sa katotohanan na pinag-isa tayo sa biyaya kay Jesucristo. Sabi niya, hindi niyo ba nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Jesucristo ay nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Yan ang sabi ni Paul. Yan ang sabi ng Word of God. Tayo ay inuugnay kay Kristo. Tayo ay isinama o pinag-isa kay Kristo. Pansinin na ipinalalagay ni Pablo na lahat ng mga Kristiyano ay mababautismohan at malalaman ang kahulugan ng kanilang bautismo. So dapat maintindihan nyo, kayong lahat na nabautismohan, this is a reminder for you and for me, para sa mabautismohan, yan ang gusto ng Panginoong Diyos, na ipinalalagay na salita ng Diyos to Apostle Paul, na lahat ng mga Kristiyano ay mabautismohan at malaman ang kahulugan ng kanilang bautismo. Ngayon, ipinalagay ni Pablo na ang bautismo ay isasagawa sa Kristiyanong iglesia.
at ang mga Kristiyano ay tuturuan ng kahalagahan ng kanilang bautismo. Sinulat ni Pablo ang sulat na ito ng Roma sa mga mananampalataya sa Roma. Hindi pa siya nakapupunta doon. Nagsulat siya sa iglesia na binubuo ng nagbagong loob. May gulang, matanda, mga kabataan, at mga bata. At ipinalalagay niya na sila'y nabautismuhan. Siya ay nagsasalita sa atin ngayon bilang mga mananampalatayang pinawalang sala kay Jesucristo. Nagsasalita siya sa atin at sinasabi niya, ano ang ating sasabihin? Tayo na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay, teka pastor, tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay pinawalang sala. Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? At pagkatapos ay sinabi niya sa talatang 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na ng mga nabautismuhan? Ano kasunod? Kaya nga, ang punto ay ito lamang. Ipinalalagay niya na ang mga mananampalataya at ang kanilang mga anak ay binautismuhan. Sinabi niya, magpapatuloy ba tayo? Bayan ng Diyos, mga may gulang, mga bata, mga kabataan, ang iglesia, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Ang sabi ni Paul, hindi. Hindi. Hindi natin magagawa yan. Bakit? Iyan ay salungat sa kahulugan ng ating bautismo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi yaong mga nabautismuhan ay mauunawaan na hindi iyan maaari na sila'y magpatuloy sa kasalanan. Amen? Ngayon, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ay, sa lang po ito. Kaya ipinalagay niya na ang bautismo ay naisagawa at karaniwang kaalaman na kung ano ang kahulugan ng bautismo. Kayo ay tinuruan sa gayon. Kung ano ang kahulugan nito, iyan ay pangunahin. Ipinalalagay ni Pablo na ang tungkulin ng Kristiyanong Iglesia ay ituro kung ano ang kahulugan ng bautismo. Hindi sa ilang paunang klase, hindi sa isang graduate school na iglesia, kundi ito ang mga pangunahing dapat malaman. Kayo ay nabautismuhan at dapat mong malaman ang kahulugan ng iyong bautismo. Amen? So mga babautismuhan, dapat ninyong malaman ang kahulugan kung bakit kayo babautismuhan. Ang pangunahing katotohanan ng bautismo ay kinakatawan nito ang pakikipag-isa natin kay Jesucristo. Sabi niya, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan tungo sa kamatayan? Tunay na bautismo, kung saan ang seremonya o sakramento ng bautismo ay isang tanda, ang pirmihang pagbabago na ikaw ay inilagay sa biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak kay Kristo, sa paikipag-isa kay Kristo. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Ang gamit na salitang bautismo sa kasulatan ay nagpakita niya. Mababasa natin sa unang Korinto 10:1 and 2. And I quote, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap o dagat. Nabasa mo doon, nabautismuhan kay Moises. Ano ang ibig sabihin yon? Iyon ay nangangahulugan na sila ay inuugnay kay Moises sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat na pula sa tuyong lupa. Sila ay inuugnay kay Moises. So sabi ni Paul, yung lahat ng dumaan sa ilog na pula, nabautismuhan sila. Saan sila nabautismuhan? Kay Moises. Because Moises is their leader and Moises is the typology of Christ. Ang mga Israelita ay nabautismuhan. Siya nga pala, hindi sila inilubog Hindi man lang nabasa ang kanilang mga paa. Ang mga nalubog lamang ay ang mga Ehipso na hindi naligtas. Ngunit balik tayo sa sitas natin. Ang daan sa pamamagitan ng dagat na pula ay pirmihang pagkakaugnay ng bayan ng Israel kay Moises, ang larawan ni Kristo. Kaya nga si Moises is typology of Christ. Dati sila ay mga alipin sa Ehipto, sila ay nasa ilalim ng pagkabihag ni Paraon. Gayon ang ating teksto. Tayo ay nabautismuhan kay Kristo sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalilig at sa pagkabuhay niyang muli.
Kinakatawan ng bautismo ang katotohanan na dumating ang biyaya ng Diyos upang ihiwalay tayo sa sanlibutan. That is the purpose. Kaya tayong nabautismohan, hiniwalay na niya tayo sa sanlibutan. Kaya kayong nabautisman, hindi hiwalay na kayo sa takbo ng sanlibutan. Naiintindihan po ba natin ito? Ayan. Kaya ngayon, sabi rito, inihiwalay tayo sa sanlibutan upang maiugnay na tayo kay Kristo. So, ibig sabihin, namumuhay tayo ngayon sa biyaya ng Lord sa pananampalataya kay Kristo. Kung kaya't hindi tayo makakabalik saan? Sa kasalanan. Katulad ng ginawa ni Moises sa mga mananampalataya ng dumaan sa Egypt. Inalis na tayo sa daigdig ng paglilingkod sa kasalanan. At ngayon ay kabilang kay Kristo. Dati, we are the servant of sin. Amen? Inalis na tayo sa daigdig ng paglilingkod sa kasalanan at ngayon ay kabilang kay Kristo. Isa pang salita sa Galatia 3:27. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. So, pinapakita na tayo na bautismohan, inalis na ang luma nating damit at tayo ngayon ay dinamitan ng katwiran ni Kristo. Tingnan nyo, ibinihis si Kristo. Isinuot mo sa iyong sarili si Kristo. Ikaw na binautismohan kay Kristo ngayon ay kaugnay kay Kristo. Kung paano ang maliit na batang babae ay ipinutulad ang kanyang sarili sa kanyang ina kapag naglalaro siya ng bihis-bihisan na damit ni nanay. Ano pa? O bilang isang sundalo na inuugnay ng kanyang sarili sa kanyang bansa kapag isinusuot niya ang damit na pang sundalo. This is a permanent. Hindi mo tayo pwedeng sabi, official ako ngayon. Bukas, civilian ako. Hindi. Tayo ay dinamitan ng katwiran ni Kristo at hindi na ho dapat matanggal yun. So ano ngayon ang identity mo? Ang identity mo, tagasunod ka ni Kristo. Hindi ka tagasunod ng sanlibutan. You are not, civilian sa mundong ito. You are children, you are child, and you are the servant of Christ. Amen po ba? Dapat makita si Kristo sa atin. Palakpakan po natin ang Lord. Amen? Ngayon, bilang mga namatay na sa dating buhay, na makasalanan at binago tungak sa panibagong buhay kay Kristo. O inilagay ka ni Kristo kaugnay kay Kristo sa bawat bagay. Ngayon, ang tanong ay, magpapatuloy pa tayo sa pagkakasala? Sabi ron, huwag naman mangyari. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus, ano kahulugan ng nabautismohan ay dinuktong kay Kristo, tagapagligtas. Inalis mula sa isang daigdig ng kasalanan ang paghahari ng kasalanan. Tungo sa pinagpalang daigdig ng kapatawaran at paglilingkod sa Diyos. Unawain ang bautismo kung gayon ay ang pagiging kaanib kay Jesucristo. Kung ikaw ay nabautismohan, wala kang kalahating katayuan sa pagitan ng sanlibutan at ng Iglesia. Kapatid, you are not half Christian and you are half worldly. Amen? You are not living to the unrighteous ng mundong ito o sa righteousness ni Kristo. Amen? We have one identity. And our identity is we are in Christ alone. Amen po ba? Ngayon, hindi ka dapat ganito. Ang katotohanan ng bautismo ay ang tanong, ito ay inuugnay kay Kristo. Ang tanong ay ito, kanino ka nakaugnay? Nung binautismo ka, kay Kristo o sa sanlibutan? Kaya ang tanong ko dyan, kanino ka nakaugnay? Sa sanlibutan o kay Kristo? Nang tumayo ang Israel sa kabilang panig ng dagat na pula, napakalinaw kung saan sila nakatayo. Amen? Sila ay nakaugnay kay Moises, na typology ni Kristo. Sila ay papunta sa Kanaan, na ang typology ay kalangitan. Amen? Hindi na bihag ng Ehipto o hindi ka na dapat bihag ngayon ng kasalanan. Amen? Kaya ngayon din ang mga nabautismuhan. Napakalinaw kung saan sila nakatayo. Sila ay nakatayo kasama si Kristo. Saan tayo ngayon tatayo? Kay Kristo. After ng baptism, saan ka ngayon nakatayo? Doon pa rin ba sa kasalanan? Hindi, tinawid ka na sa kasalanan ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Binautismo ka sa tubig na simbolo ng dugo ni Kristo. At pagkayanin nito, saan ka ngayon tatayo? Malinaw na ang Israelita ay nakatayo kay Moises na typology ni Kristo. Na after
You, under ng tinatawag na water baptism, dapat nakatayo ka ngayon kay Kristo. Ang identity mo ay anak ka ni Kristo. Amen? Bakit ikaw na binautismohan at nabautismohan ay makalalakad na sa panibagong buhay? Pangalawa, sapagkat ikaw ay sinelyohan ng bautismo na sumimbolo ng dugo ni Kristo at ng Espiritu Santo. Hindi tayo iniwan ng Lord. Kaya kapag binautismohan tayo, this is the sign na tayo ay nilinis ng dugo ni Kristo at ang Espiritu Santo ay nasa atin. Ngayon, dapat nating maunawaan na ang katotohanan ito na pagiging kaisa kay Kristo ay hindi isinagawa ng mismong sakramento ng bautismo. Hindi mismong yung tubig kundi ang sakramento ng bautismo, ang tanda at pangakong isinagawa ng Espiritu Santo kapag pinag-isa niya tayo kay Kristo. May malaking di pagkakaunawaan dito. Ang sakramento o ang seremonya ng bautismo ay walang kapangyarihan sa sarili nito upang isahin tayo kay Kristo. Kung ang tubig lang po ang magiging dahilan para pag-isahin tayo kay Kristo, wala ho yun. Kundi ang tubig, kung bakit ka binautismohan, ay simbolo yon ng dugo ni Kristo na nagligtas sa iyo. Amen? Kaya ngayon, ito ay isang tanda. Ang sakramento ay hindi nagbibigay bisa sa ating paikipag-isa kay Kristo, kundi isang tanda ng ginawa ng biyaya ng Diyos. Ang sakramento ay hindi kasangkapan upang iduktong tayo kay Kristo. Ito ay simbolo na ang pagbabago lamang ng Espiritu Santo ang nakagawa niyon. Ang sakramento ng bautismo, siyempre, ang mahalagang niloob na ibigay sa atin ni Kristo na kanyang mga anak, isang tandang nakikita at pangako ng espiritual na katotohanan na pinag-isa na tayo sa Kanya. Ngayon, ngunit, ang sakramento sa sarili nito ay walang kapangyarihan upang isagawa ang pag-iisang iyon. Kaya sa makatwid, hindi tayo nagmamalaki sa sakramento ng bautismo. Hindi natin sinasabing wala tayong dapat ipag-alala dahil ang tubig ay ibinisik, ibinuhos, binubog, o ibinigay sa akin. Hindi. Kundi sinasabi natin, ako ay kay Kristo na. Lumalakad ako sa panibagong buhay kay Kristo ngayon. Sa biyaya ng Diyos, ako ay naging isa kay Kristo. At si Kristo ay nagbigay sa akin ng tanda ng pangako ng pinagpalang katotohanan iyon, ang Kristiyanong bautismo. Ang ipinapahiwatig ng iyong bautismo ay ang pinakamalalim na bagay na maaari mong isipin. Ito ay ang pangangahulugan na ngayon, ikaw ay patay na sa buhay na makasalanan at buhay sa Diyos. Amen! Sa mga salitang talatang 11 ng Roma 6, gayon din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ituring, isaalang-alang, pag-isipan, ikaw ay nabautismohan o babautismohan kay Kristo. Ano ang kinakatawan niyan? Kinakatawan nito ang espiritual na katotohanan na pinag-isa ka ng Espiritu kay Jesucristo. Inugnay ka sa kanyang panahon at walang hanggan. Ikaw ay inugnay kay Kristo. Ano ang ipinarito niyang gawin? Pumarito si Kristo upang mamatay sa cross para sa kasalanan mo at kasalanan ko. Siya ay nilibing. Bumangon siya sa ikatlong araw. At ang lahat ng ito ay ginawa ni Kristo upang palayain tayo mula sa kahatulan at sa pagnilingkod sa kasalanan. Mula sa sala at sa paghahari ng kasalanan, ang mabautismohan kay Kristo ay nangangahulugang ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan. Ang sala nito ay inalis. Ngunit ang iyong katawan sa kasalanan, ngunit ang iyong katayuan sa kasalanan, ang iyong relasyon sa kasalanan ay nabago na magpakailanman. Ang mapabilang kay Kristo ay nangangahulugang ang iyong relasyon sa kasalanan ay nabago na magpakailanman. Wala ka na sa panig ng kasalanan. Hindi ka na nito. Hindi ka na nito may pagnanais na kakampi. Mayroong pangunahing pagbabago. Ikaw ay patay na dito. Hindi ka na makababalik sa dating relasyon na ipinamumuhay mo. Ang kahulugan ng bautismo ay dahil tayo ay kaisa ni Kristo. Ang dating relasyon natin sa kasalanan ay patay na. At tayo ngayon ay buhay na sa Diyos. Nagkaroon, kung gayon, ng malalim na pagkasira sa paghahari ng kasalanan. Iyan ang ipinapahiwatig ng bautismo. Kaya, sabi ni Apostol Pablo, tayo'y nakatali kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Tayo ay nailibing na kasama ni Kristo. Sinabi niya na ang bautismo ay tulad ng paglilibing.
Ang paglilibing, di mababago. Pirmihang inilagay ng paglilibing ang taong namatay sa labas ng mundong ito. If we are dead in sin, we have no chance na mawala sa ating Panginoon Diyos. Amen? Dahil sa kasalanan. Alam natin, because of Christ's complete works at the cross of Calvary, now we are children of God. Tinitingnan natin ang patay na katawan ng mahal natin sa buhay. Just to picture. Nagdadala tayo ng mga bulaklak. Naroon ang katawan. Ngunit pagkatapos ng katawan ay inilibing. Inilagay ito sa lupa at tinabunan ng lupa. Hindi na ito makababalik sa buhay na ito. Tama po ba? Kaya kahit lagyan mo ng bulaklak, yung patay, ala na, hindi na niya makikita yon, tama? Kahit magsalita ka, hindi ka na niya makikita. Ganun din tayo sa kasalanan. Amen? Na hindi na natin nakikita ang kasalanan, hindi na natin naririnig ang kasalanan, hindi na natin nararamdaman ang kasalanan, hindi na tayo lumalakad at nasasarapan sa kasalanan because we are dead in sin. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Amen? Nais bigyan diin ni Pablo na pagka hindi na mababago ang pagkaalis natin mula sa paghahari ng kasalanan tungo sa pinagpalang pamumuno ni Kristo. Hindi ka lamang namatay sa kasalanan, kundi kay Kristo. Ikaw ay nalibing dito. Hindi ka na makababalik pusang loob sa paglilingkod sa kasalanan. No turning back sa paggawa ng kasalanan. No turning back sa dati mong buhay. No turning back sa pamumuhay mo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoong Diyos. Kundi, ikaw ngayon, kabaliktaran. Ikaw ay naglilingkod, hindi na sa kasalanan, kundi naglilingkod ka na sa Diyos. Hindi ka na naglilingkod sa bisyo, kundi naglilingkod ka na sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Amen? Hindi ka na naglilingkod sa kasalanan, kundi naglilingkod ka na kay Kristo sa pamamagitan ng iyong katwiran. Wow! Nariyan ang kasalanan. At nahuhulog tayong may kahangalan because of our, kahinaan. Subalit kay Kristo, ang dating relasyon ay nawasak. Yung relasyon natin sa kasalanan, winasak ni Kristo. Tayo ay nalibing kay Kristo. Iyan ang pakahulugan ng bautismo. Tayo ay buhay sa Diyos. Sa palagay mo ba, ang iyong bautismo ay talaga namang di mahalaga? Naisip mo ba yan? Paminsan-minsan, sinabi mo ba? Oo, sinasabi ng aking pamilya na binautismohan ako nang maliit pa ako nung bata. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang bautismo ay tanda ng pangako sa mananampalataya na di nagbabagong pinag-isa ka ng Diyos. Inugnay ako kay Jesucristo at inihiwalay ako ng Diyos mula sa buhay na bihag ng kahangalan na di pinagsisihan ang kasalanan. At ngayon, di magbabagong ipinagkaloob sa akin ng Diyos ang mabuhay para kay Kristo. Marahil sa panahon ni Pablo, ang tingin sa bautismo ay mas mahalaga. Mas sagrado kaysa sa tingin natin ngayon. Isipin mo, kung nais mo na ikaw ay nasa Saudi Arabia o Pakistan o Iraq ngayon, na isang komunista, at ikaw ay binautismohan doon, anong hangaring kahulugan sa iyo kung gayon, kung ikaw ay inalis sa biyaya ng Diyos mula sa pagkabihag ng maling reliyon? Sa mga bansang iyon, dalhin sa Kristiyanong iglesia upang makapakinig ka ng pangangaral. Mahirap! Yung ginagawa natin dito, madali. Sa ibang bansa, mahirap. Tama po ba? Sinapatay ang mga Kristiyano. Sa atin, napakadali. Marahil ay nakakita ka na ng iba na dumalo sa mga pag-aaral ng Biblia. Nakikisama sa ibang mga Kristiyano at nakakasama ang ministro sa inyong bahay. At pagkatapos, kung ikaw ay nabautismohan, ay ang iyong bautismo ay mauunawaan na malinaw na kapahayagan na ikaw ngayon ay tapat na sa hari ng manghari, si Jesucristo. Higit sa sino man, anuman ang maging kalabasan, gayon din sa panahon ni Pablo, ang bautismo, ang kapahayagan, si Kristo, hindi si Cesar. Si Kristo, hindi ang gobyerno. Si Kristo, hindi ang kasalanan, kundi si Kristo. Marahil ngayon, ang malalim na kahulugan ng bautismo ay malabo. Subalit, hayaang gisingin tayo ng salita ng Diyos. Ang bautismo ay kasing tulad ng dagat na pula. Iyon ay mapula. Ang mga taong dumaan ay nabuhay. Sila ay nahiwalay magpakailanman mula sa pagkabihag sa Ehipto. Gayon din kapula ang dugo ni Kristo na ating bautismo. Ang layunin ng ating bautismo upang lumakad tayo sa panibagong buhay.
Ang paglakad natin, napakasimple, ay ang ating buhay habang ipinamumuhay natin sa ating puso. Lumakad tayo sa panibagong buhay ni Jesucristo, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Anak ng Diyos, alam mo ba ang kahulugan ng iyong bautismo at pagpapabautismo? Ang bautismo ang pinakamalalim at pinagpalang katotohanan. Kinakatawan nito sa iyo ang katotohanan na ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay pinag-isa ka sa buhay ng Panginoon na hindi lamang binayaran ang iyong sala, kundi giniba ang gapos at selda ng kasalanan at ngayon ay nabubuhay sa iyo upang ikaw ay mabuhay para sa Kanya. Ang dakilang katunayan ng iyong bautismo ng katotohanan nito ay ito. Pagkakalubang ka ng Diyos ng araw-araw na pagsisisi upang makilala ang iyong kasalanan. Upang taputan ang iyong kasalanan, upang layuan ang iyong kasalanan, at upang makatagpo ng di masukat na kagalakan ng pamumuhay kay Kristo. Na sumasamba, naglilingkod, nagkakaloob, at nagpapasakop sa pamunuan ng Church ni Cristo. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang salita sa ating mga puso. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat sa mga salita nyo na aming napagsalusaluhan at na ipaliwanag ng inyong lingkod. Nawa ni-refresh nyo ang aming pananampalataya at karunungan sa paksa ng bautismo sa mga taong nabautismuhan na naririto ngayon. Minsan paapaalala nyo na hindi na kami dapat namumuhay sa kasalanan at hindi na dapat lumalakad sa takbo ng mundo, kundi kinamumuhian na ito. Nagtatagumpay kami dahil kay Kristo sa salita niya at nagawa ng Banal na Espiritu. Kung kaya't hanggang ngayon, narito kami, patuloy na nananatili sa pananampalataya kay Kristo dahil ang kamay mo ang humahawak sa amin. Sa mga babautismuhan sa umagang ito, ang dalangin ko, ipaunawa niyo sa kanila na ito ang pinakamasaya, ito ang pinakamahalaga, at ito ang pinakamagandang naging desisyon na kaloob nyo sa puso nila. Hindi sila lumipat sa isang relihiyon, kundi totoong may relasyon kay Kristo. At pagkatapos ngayon, ipapaunawa nyo na ang tubig ay simbolo ng dugo ni Jesus na tumikos dun sa cross ng Kalbaryo kung bakit sila ngayon ay naligtas. At ipapaunawa ninyo na may tagumpay na kung anong pamumuhay meron sila dati ay hindi na mamumuhay sa anumang kasalanan. At ngayon ay inyong pinagpala at inyong pagpapalain sa kanilang buhay. Matanghal ka sa lahat ng ito. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.